Tinalakay sa isang pagdinig sa Kamara ang mga isyu ng Overseas Filipino Workers o OFWs para matugunan ang mga alalahanin ng ating mga kababayan kapag bumalik na sila dito sa Pilipinas. Ang report na yan ihahatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, kanina nga ay nagkaroon ng pagdinig ang Committee on Overseas Workers Affairs upang tugunan ang mga isyu ng ating mga OFW. Upang tuluyang paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng Overseas Filipino Workers o OFWs at ng pamahalaan at maaksyonan ang mga isyu sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, nagsagawa ng pagdinig ang Committee on Overseas Workers Affairs sa pangunguna ni Representative Judah Sidre. Layo nitong aprubahan ang mga committee report ng substitute bill sa reintegration ng mga OFW at mga batas na nakapaloob dito. Ito ay upang tugunan ang mga alalahanin ng mga OFW pagkatapos ng kanilang kontrata pagbalik sa Pilipinas. Reintegration isn't just about giving them seminars or token programs. It's about building a future they can look forward to. This bill aims to create a solid framework, one that offers real long-term support. We're talking about livelihood programs, access to financial services, reintegration counseling, and even psychosocial support. 2 linggo bago matapos ang 19th Congress, inaprubahan ang committee report ng substitute bill para sa reintegration ng mga OFW para sa mga House Bills 4978, 7180, 11026, 11130, 11132, 11136 at 11160. Tinalakay din sa pagdinig ang House Resolution 499 o ang pagsusuri sa mga mapanlinlang na aktibidad at scams ng mga peking international freight forwarders. Kabilang narito ang isyu sa pagpapadala at paghahatid ng mga balikbayan boxes. Ayon kay Representative Marisa Del Mar Magsino na siyang mayakda ng Substitute Bill 11130 o Bagong Balikbayan Act, tutugunan nito ang iba't ibang alalahanin ng OFWs. Hangad po ng panukalang batas na ito na tugunan hindi lamang ang mga pangkabuhayan at pang-ekonomiyang pangangailangan ng ating returning OFWs, kundi pati na rin po ang reintegration issues. Ikinatuwa naman ni Representative Judah Sidre ang kinalabasan ng pagdinig. We're hoping that we will be able to transmit it to the plenary by tomorrow and hopefully approve it on second reading before the end of the weekend. At least for the purposes of the House, have it approved on third reading by next week before we adjourn Sini Day. And also, we were able to conclude na our investigation on the balikbayan boxes. And isa po sa mga naging magandang resulta ng ating pagsisiyasat po ang pag-draft ng isang joint administrative order na magbabalangkas kung sino po talaga ang may tungkulin at pananagutan ukol sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes. Sa huli, tiniyak nito ang 100% pakikisa at pagtulong sa mga OFW. Yes, Princess, naniniwala si Representative Asidre na mabibigyang solusyon ang mga problema ng ating mga OFW sa pakikipagtulungan ng ating mga government agency, katulad na lang ng OWA, DMW, DTI at Bureau of Customs. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.